Nako, ang bisita natin ngayon na aplikante natin ngayon na Sister L. Yes, Lakay. Ay nako, kinatawan ng Angko Madrona Party List. Wow. Ang Comadrona Lakay. Naku, makakasama natin. Itong grupo na ito, Lakay, binuo para isulong ang kapakanan ng mga Comadrona. And of course, kasama na dyan ang mga frontliners, kabilang social workers, security guards, at maging overseas Filipino workers. At Lakay, muli nilang tatangkain na makakuha ng pwesto sa Kongreso matapos noong 2022 pala, Lakay. Tumakbo sila pero medyo kinapos, nabigo sila. So ngayong taon, ngayong eleksyon. Di ba nanalo si former Senator Joelina ang kinatawa first nomino ng Comadrona? Nanalo yata, hindi ko sure. Nanalo ba? Hindi po. Sir. Hindi. So ito yung medyo nabigo sila, kinapos. Kasi kulang daw si requirement si Senator Joelina noon. Ano daw, hindi siya nakapagpaanak. Ay, hindi naman daw requirements yun. Ikaw talaga. Pero siyempre, Comadrona Comadrona. Pero yun ang kanilang Lakay, nire-representa. Ang makakasama natin, Lakay, ang first nominee ng Angko Madrona Party List, si Sir Arnel San Diego Gobalia. Sir Arnel, magandang umaga po at welcome po dito sa Damdaming Bayan sa amin pong segment na Bakit Ika? Magandang umaga po, naimbag nga bigat. Ilocano rin. Sa iyo, Lakay. Opo, naimbag nga bigat. Sa ating mga tagapakinig, yes, ako po si Attorney Gobalia. Ako po ang naging first nominee ng Comadrona Party List. Ngayong sasabak kami para pong basketball. Nagkaroon po ng substitution. Kaya ako naman po. Sabi po ng mga aming mga kasamahan sa Comadrona, naging collaboration po kasi ito. Ngayon, sabi po nila, Attorney, naghahanap po kami ng isang lawyer na who can represent us in Congress. Kasi ang ating pong lawmaking and legislation, it requires the knowledge of a lawyer. Hindi naman pwedeng puro Comadrona kami na pati nominee namin Comadrona. Kaya nga ang tanong ko sana sa inyo, Attorney Arnel, ayan abogado pala kayo, Comadrona pa. Kaya ang tanong ko, ilan naman na paanak po ninyo? So with the experience po as a lawyer, I think I am qualified to represent our party list in terms of legislation doon po sa adhikain ng aming partido, itong Comadrona Party List. Kasi po nga, gusto po talagang isulong nitong Comadrona Party List the welfare of itong ating mga Comadrona. Sa mga plataforma po natin as a party list, unang-una po dyan is, ang pinaka-importante sa kanila, maitaas po yung entry level ng ating mga Comadrona sa gobyerno. Kasi po, sobrang baba. Ngayon po yata, nasa salary grade 4 lang Wow. Pag sinabi nyo pong salary grade 4... Teka muna, may salary pa. Yung Comadrona sa amin sa barangay Tartarabang Pinili, Ilocos Norte, ang sweldo lang dun, manok, gulay, mga ganyan. Totoo po yun. Actually, totoo yun. Totoo po yun. Kaya sa lahat po ng health sector hanggang sa ngayong panahon, Comadrona na lang po ang naiiwanan. Sila po yung nasa laylayan na ng lipunan. Kasi po, itong mga nurses natin, mga physical therapists, mga doktor sa gobyerno, and other health workers, medyo tumaas na po yung antas ng kanilang sweldo. Ang mga teachers po natin, ang ating mga sundalo, ang ating mga pulis. Ngayon, if you will notice, ito na lang pong Comadrona ang naiiwanan. Kaya gustong-gusto po nila na ngayon pong 2025 talaga hong pinag-iigting ng mga Comadrona ang pagsulong na makakuha po ng upuan sa Kongreso at para ho maiusad yung kanilang kapakanan bilang Comadrona. Ayan na. So, ano ang kung kayo ay papalarin sa Comadrona Party List, Attorney Arnel Gobalia, sir, so ano ang unang panukalang batas na gagawin ninyo para sa mga Comadrona sa mga barangay, liblib na lugar? Yun nga po, kagaya nga po ng nasabi ko earlier, yung itaas ang sweldo, and then
lalagyan po natin na magkaroon po ng ambulansya. Teka po na po, walang sweldo ang mga kumadrona sa probinsya Ayan, libre. Ako yung nanay ko lakay na lang. Ayan, nanay nitong si... Libre. Yun nga po, magpapasa po tayo ng batas na dapat may bayad sila. Meron silang compensation. Kasi po, ang kumadrona po ngayon, meron pong nasa gobyerno, meron din pong nasa private, yung pong mga birthing centers. So, ipagpapasa po tayo ng batas na sila magkaroon talaga ng, yung mga nasa gobyernong kumadrona, magkaroon talaga ng maitaas yung salary, yung antas ng sweldo nila. Ngayon po, magpapasa din po tayo ng batas na yun namang mga benefits ng mga na maging timely yung remittance po ng ating mga birth centers. Kasi po, yung sa PhilHealth po, medyo nadidelay po yung remittances nitong ating mga kamadrona in private who are practicing. Maliit lang ho naman ng ang kinikitan ng mga yan. At saka sila nga ho yung nasa malalayong lugar. So, maglalagay din po tayo, magpapasa po tayo ng panukalang batas na magkaroon po tayo ng mga ambulansya sa barangay. Ayun. Lalo na po yung yung tinatawag nating geographically isolated and depressed areas. Yun po ang priority natin. Kasi po, kagaya nga po nasabi ni Lakay, itong mga kamadrona naglalakad ng 10 kilometro, sumasakay sa Skylab, sumasakay sa habal-habal. Pagkatapos pagdating po doon ang ibibigay manok o kamote. Yun po ang masaklap doon. Kaya medyo kailangan din po talaga nila ng financial na magkaroon po sila ng sweldo. So kasi parang ubigay ni din ang mga yan. Pagka may nanganganak, madaling araw, susunduin yan, gigisingin yan sa bahay-bahay. Tsaka yung mga ginagamit nila, attorney, like na lang yung sa mga pampaanak, binibili din naman nila yan, yung gloves, yung lahat ng kailangan. Tsaka ako kasi nakita ko po sa nanay ko, sumalangit na wala na po yung nanay ko. Pero lahat po ng kanyang kit, sa pagpapanak, talagang pinagkakagastusan niya po yun. Totoo po yun. Totoo po yun. Buti pala nanay mo, nag-gloves doon wala kayo kami doon, di pa usang gloves doon. Kamay lang. Kamay lang sa palanggana. Magugas sa palanggana. So, yun, maganda po yung ganitong panukala. Sana Opo. Ayan na ba? Maganda. Gaano ba sa inyong datos sa Attorney Arnel Guballa, sir? Mga ilan po ang mga kumadrona sa buong Pilipinas? Sa tanong ko po dun sa ating grupo, nasa 100,000 po sila. Mahigit madami. Kaya lang po, meron po kasi silang different organization. Ngayon po, itong sumusuporta po dito sa Angkamodrona Party List, yung pong PLG, PMI, yung nasa government and nasa private. Meron din pong mga ibang kamadrona who are practicing their profession na hindi pa hinihikayat po namin na sumama na dito sa party list at kasi nga po talagang we are moving to to improve the welfare of all the kamadronas. Kaya dapat po sinasabi ko nga magkaroon na ng maging united ang lahat ng kamadrona para mapaunlad natin ang kanilang profesyon. Maprotektahan yung hanay at yung kanilang profession po. Ikaw, mag-aaral ka rin magpaanak. Ayun. Magpapaanak po ako, laki ng batas. Batas. Yun po ipapaanak ko. Batas po. Buti naman kasi baka kung kayo maging kumadrona, baka ayaw na lumabas yung bata. Biglang naiya. Pero attorney, kasama po dito sa sinusulong din po ng ang Kumadrona Party List na inyo rin pong tututukan, kasama po yung mga midwife. Yes. Yun. Okay. Hindi lang yung kumadrona. Kasi iba pa yung kumadrona sa midwife. Tama ba ako? Iba yung mga kumadrona sa midwife. Midwife, may training yan Kumadrona, mga mana-mana sa mga magulang yan. Kaya, may training din sila, Lakay. Parang widow lang yan mga ganun. Pero may training na sila, Lakay. Yung sa nanay ko ay may certification siya. Saan siya nag-train? Sa Legazpi, Lakay sa isang hotel sa Legazpi. Sabi mo sa World Health Organization. Hindi naman, Lakay. Pero mayroon na attorney din na mga training para sa mga
komadrona? Yes, actually, isusulong din po namin na magkaroon po sila ng training, capacity building, itong mga to really enhance their craft, their profession. Ngayon po, plano po din ng partido, ng party list na magkaroon sila ng yung mga retired po natin na mga kamadrona. Ang mungkahi ko po ay sila yung maging lecturer. Sila po yung laging mag-advise dito sa ating mga wala pang masyadong experience na kamadrona. Para po yung ating mga retired na kamadrona magkaroon ho ng parang livelihood, may pinagkakaabalahan. Gagawin po nating very proactive itong profession na to. Ayan na. Para ma-elevate po yung kanilang Ayan, nabagit mo kanina, Attorney Arnel Gubalya, na dapat may sweldo ang mga komadrona sa mga barabarangay. Sa inyong pag-aaral, magkano ang starting salary ng isang komadrona? Actually, based on dun sa since 3 years ago pa, talagang ipinupus po nung grupo, nung PLG-PMI sa Kongreso, nagpapatulong sila sa ibang congressman na they are aiming for mga salary grade 15. Ngayon po, historically, allow me na parang nakakakuha na sila ng salary grade 11. Nagkaroon po ng panukalang batas nitong 19 Congress. Kaso po, na sila, nababalaho. May yung may humaharang. Hindi naman po humaharang. May proposal sila kung kani-kanino silang congressman lumalapit, senador, nakakaabot ng third reading. Kaso po, wala po silang tinatawag na, sabi ko nga, it's time that they realize magkaroon sila ng isang in-house na council, na magkaroon sila ng sariling congressman para isulong yung kanilang adhikain. So, ang nangyayari po sa kanila, nakikiusap sila sa iba't ibang congressman at ibang senador. Siyempre, busy din po yung mga yan, etc. Hindi na bibigyan ng atensyon yung kanilang adhikain. Ayan, pero attorney, balikan ko yung tanong, magkano? Magkano na ang imumungkahin yung sweldo ng ating mga komadrona kapag kayo po ay nanalong kongresista? Ang pinopropose ko po ay maging salary grade 15. Pag sinabi po nating salary grade 15, mga 30,000 po. Wow. Mga 30,000. Ako, marami mag-aaral maging komadrona sa probinsya niyan. Opo. Kaya lang, attorney. Pero mahirap din kasi talaga yung trabaho na yun. Laki buhay yun pero attorney, alam mo naman sa probinsya, nakarelate tayo dahil laking probinsya tayo. Minsan yung mga pinapanganak na mga komadrona, yun doon walang-wala din kaya hindi minsan, kaya magpa-doktor, so, paano kung hindi kakayanin yung 30,000 na ibabayad dun kay aling komadrona? Paano po yun? Hindi po. Pwedeng manok, pwedeng gulay na lang. Hindi, ganito po yun. Yung 30,000 po, yun po ang, kunyari, ang isang komadrona or midwife, naging na-employ po siya sa barangay through the DILG. Magkakaroon ho siya because of the law, meron ho siyang compensation na makukuha sa gobyerno na 30,000. So hindi na doon sa papaanak. Hindi na po. Under LGU na po siguro yan. Or papasahuri na ng gobyerno. Department of Health. Department of Health. Yun po yung batas na ipapasa po natin na magkaroon sila ng compensation. Maganda to, Lakay. Para hindi naman kawawa yung mga komadrona natin din. Tsaka yung mga midwife. Pero may magtatanong kay Attorney Lakay. May man on the street tayo, nasa labas si RH15 Giselle Ricafort, dito lang sa Pasaya. At meron siyang kasama, si Giselle magtatanong. yata, komadrona din yata, nagpaanak dito alamin natin, Lakay. Si Giselle ay may kasama, magtatanong po sa inyo, Attorney. Giselle, sino ang kasama mo ngayon at ano ang kanyang katanungan kay Attorney Gubalya? Giselle. Si Sir Ella, kay nandito tayo ngayon sa San Pablo Health Center, Barangay 179 sa Pasay City. Kasama natin si Ate Geraldine de los Reyes, 7 buwang buntes. At narito yung kanyang katanungan para kay Attorney Arnel Gubalya. Ma'am. Good morning po. Gusto ko lang pong malaman kung may patapatan ko na yung sa mga health center at mga hospital, sa tulad ko kong buntis na hindi kompleto yung mga bibling laboratory, lalo na po sa mga center, yung
yung sa urine test, mga ganun po. Sa mga hospital naman check-up, po, check-up. katulad doon ng ultrasound, mga ganun po. Mga laboratory po sana, kung mapaprioridad po para po sa mga buntis. Ayan, nakot. Ma'am, aliliwanagin ko lang po, yung mga lab test at saka kung ano-anong testing, yan po ay nasasaklawan po yan ng ating mga barangay health center. Under po yan ng DOH. Ngayon po, yun naman pong isinusulong ng mga kamadrona ay yung pong serbisyo nila sa mga barangay health center. Pero ito pong ating party list, pwede rin po natin na ibig sabihin na saklawan yan, na makipag-coordinate po kami sa DOH at saka sa DILG para po sa mga buntis ay magbigyan po natin ng tulong tungkol po doon sa inyong mga sa mga test ninyo habang kayo ay yung tinatawag na prenatal, yung nagbubuntis, kasi inaalagaan na rin po kayo ng mga kamadrona. Ngayon po, ito kasing kamadrona, yung welfare po nila ang aming pinapangalagaan, pero isasama na rin po namin, ma'am, yung concern ninyo bilang mga buntis. At di ba, maputo lang kita, attorney, di ba covered ito ng PhilHealth, yung mga ganyang check-up sa mga buntis, mga ganyan? Opo, covered po yan, at saka yan po ay talaga pong yung barangay health center through the DOH and the DILG, sila po ang nagpo-provide niyan na mga free medical assistance at saka yung mga iba pang benefits para sa ating mga nagbubuntis. Ayan, ate, kung kapusing ka ng budget sa check-up, vitamins, ultrasound, si Attorney Arnel Gubalya sagot na yung American Tiki-Tiki. Nag-promote ka, masisingilin ka. May tiki-tiki pa ba ngayon? Buhay pa ba yung tiki-tiki? Ayan. So, ayan, okay na, ate. Ayan, Salamat po. Ayan. Ilan ba na yung baby mo, ate? Ilang buwan na daw po yung baby niya? 7 months po. 7 months. Kunin yung ninang si Giselle Ricafort. Galanteng si ninang po yan. Kunin nyo na pong ninang yung katabi nyo. Pagka nag-aanak sa binyag yan, mahina ang 10,000 dyan. Yes po. Ayan. Sabi ni Giselle, napamak pa. Mula dito sa San Pablo Health Center, Barangay 179, Pasay City. Ito naman si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat Giselle Ricafort at si Ate Buntis. Ayan, Ate Pregi. Ayan. Nakalimutan ko yung pangalan. Ayan. Itong si Giselle kumadrona din yata to. Suhi ito di ba? Nauna pa Naunang pa Ayan. Totoo yan, Sister El, na may style din sa pagpapaanak ng... sabi ko sa'yo. Ayan, ikaw naka-witness nung kumadrona yung nanay mo, ha? Yes. Paano kinikiliti niya yung paa. kasi delikado yung di ba, attorney? Yung suhi, yung una ang paa. Ayan, mapuputol kasi yun pag pinilit mo Ay, yung may mga aksidente kayang ganun yun. May mga namatayan ng sanggol na sumasabit yung leeg nung sanggol. Kapag ka hindi marunong talaga. Anong style ng nanay mong si Aling Yolanda? Nakita ko lang, si Mahay nakikinig siguro siya. Kinikilikiliti niya Ayan, lang para sa mga kumadronang hindi pa masyadong experience sa ganito, ha? Ayan, paki-explain na Sister El. Nakita ko lang naman lahat. Parang paano? ginano niya lang, parang kinikiliti niya lang yung paa, tapos biglang umuurong yung baby, tapos pagka nakikita kong parang contraction ba tawag doon? Yung parang nanindigas yung yung tiyan. At yung bata parang gumagalaw. Sinasabayan niya yung ikot ng bata. Pinapaikot niya parang tsubibo. Parang gawin. Pero hindi mo pwedeng i-force yung lakay. Dahan-dahan. Mapuputol yun. Dahil sensitive ang mga buto-buto pa ng mga yan. Hindi, ang tagal na paikot yun. Baka naman 5 oras yan. Hindi naman lakay. May kasama yun na prayer. Yes. May orasyon. Yes. Ikaw ba, Tony, may orasyon ka rin? Wala naman po. Pag-probinsya lang. Pero doon po natin makikita kung gaano ka-experience at kagaling ang ating mga kamadrona. Doon po naiiwasan ng cesarean. Yes. Dahil yung mga suhi, sa papitik-pitik lang pala sa paa, paiikutin na yung bata. Magkano cesarean kung magsisisaryan ka at mag-hospital ka. Kaya kahit sa our present time, marami pa rin tayong kababayan na talagang hindi ko kayang ma-afford ang hospital. Lalo po yung nasa malayong lugar. Lalo mga katutubo, attorney. Ayan, yung mga indigenous people talagang nasa liblib na lugar. Ayan.
So anyway, attorney, ayan, so kayo po ang first nominee. Ayan. Sino po ang second nominee ng Kumadron na party list? Si Attorney Fiona Aytona po. Abogada rin. Abogada rin. At nandito siya lakay. Siya ba si Attorney Fiona? Sabi ni Attorney, ayaw na daw niya magsalita. Okay na daw si Attorney Gubalya eh. Teka muna, may senador doon na Aytona. Anong bata ako? Lolo po ninyo. Si ano nga bang pangalan mo? Si Dominador. Dominador Aytona. Lolo niya. Lolo niya. Taga saan po ba mga Aytona? Bicol. Uragon pa ang mga Aytona. Bicolano din. Ayun. Ba't puro kay attorney? Wala yatang nurse, walang doktor? Meron po. Yung pong aming party list representative po, meron po kaming doktor, meron po kaming medtech, meron po kaming nurse. Kumpleto po kami. So kumpleto kayo. Kumpleto po kami. Meron ding midwife. Kumpleto po. Dapat may driver din kayo. Driver ng ambulansya. Kumpleto po. Bahala na daw si attorney mag-drive. Ayan. Okay. So, pang-ilang sabak na ng Kumadron na party list to, attorney? Pangalawa po. Pangalawa. Ayan. Si Senator Joey Tolentino kasi, Joey Lina. Nangampanya lang yata sa Manila Hotel, di yata umikot eh. Ay, Kuyang Senator, sir, kumusta ka na? Ayan, Kuyang, a long time no see. Ayan. So anyway, Attorney Arnel Gubalya, taga saan probinsya po nga pala kayo? Taga Nueva Vizcaya po. Nueva Vizcaya. Sa pong Ilocano. Bambang, Nueva Vizcaya. Kaya pala Ilocano, taga Bamban na Nueva Vizcaya. Ayan. Vizcaya. Ayan. So anyway, Attorney, ayan, bilang panghuli po, ayan, bakit ang Kumadron na party list ang iboto ng ating makabayan? Dapat kayo magkaroon ng kinatawan sa Kongreso. Kagaya nga po lakay nung nasabi ko kanina, ito pong mga Kumadron na midwives po natin, sila pa rin po yung nasa laylayan ng lipunan. Sila po yung masasabi nating tunay na marginalized na health sector. At talaga pong sila ay sobrang hirap yung kanilang inaabot, abunado sa kanilang profesyon, at talagang bigyan po natin man lang ng magandang dignidad sa buhay itong ating kababayan. Yung po ang pinaglalaban nila. Kaya po naisipan nila ngayon pong 2025, pinag-iigting po nila ang pangangampanya at pagkukumbinse hindi lamang po sa ating mga kababayan na Kumadrona, kung hindi po yung pwedeng magmalasakit at magmahal dito sa ating mga kababayan, kasi po nga po sila ho yung ating bayani na nagsiservisyo sa malayong lugar. Isipin po ninyo, nung panahon ng pandemic, ang mga buntis hindi pwedeng manganak sa ospital dahil lockdown. Sino po ang nagserbisyo? Di po ba mga ating Kumadrona at midwives ang nagserbisyo? Pero hanggang ngayon, wala pong recognition, wala pong nakakapansin sa kanila na bigyan ng antas yung kanilang serbisyo sa lipunan. Kaya yun po ang panawagan ko na suportahan po natin itong number 72 sa balota. Ito pong ang Kumadrona. Meron din pong paki-like and share lang po. Meron pong Facebook page po itong ang Kumadrona Party List, kung saan po natin makikita lahat po nung day-to-day na activities at ginagawa ng ang Kumadrona Party List. Ayan. Maraming salamat po, Lakay. Maraming salamat, Attorney. Mabuhay mga Kumadrona. Ako'y pinaanak ng Kumadrona. Ikaw, Kumadrona din ba nagpaanak sa'yo? Nanay mo? Alam ko, Lakay, oo. Hindi ko lang alam kung sino nanay mo nagpaanak sa sarili niya? Hindi naman, Lakay. Hindi ko alam, Lakay Hindi sa akin na kwento. Pero sa ating sa mga probinsya, barangay, Kumadrona Yes, ayan. At pati si Vic De Leon Lima, abay, suwi. Ano ba? Suhi. Ayan. Suhi, Lakay, suhi. Suwi, ayan. Suhi. Ako pinanganak ko suwi, kaya nakagamot ako ng natitinik. Ayan. Ay, ganun. Akala ko kaya naubos yung buhok. Hi, Sir Vic. Good morning. Ayan. Ayun mga habigan, si Attorney Arnel San Diego Gubalya, first nominee ng ang Kumadrona Party List, number 72 sa balota. Number 2, si nominee Fiona Margarita Santos Gubalya. Number 3, Aytona. Number 3, Alren Gabriel Balgos Gubalya. Ayan. So yan po ang Kumadrona Party List, number 72 sa balota.
Attorney Arnel Gubalya, good morning, good luck, and thank you. Salamat po. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.